Pasado na sa Kamara ang 2024 proposed national budget. Pero bago yan, nagkaroon pa ng tensyon dahil sa umano'y pagmamadali raw na maipasa ang panukala. May unang balita si Jonathan Andal. With 296 members voting in the affirmative, 3 in the negative, and 0 abstentions, House Bill number 8980, the 2024 General Appropriations Bill, is approved on third and final reading. Alas 10 na kagabi nang maaprubahan sa Kamara ang panukalang 5.768 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Mas mataas yan ng 9.5% sa national budget ngayong 2023. Bago lumusot sa Kamara, sinubukan munang harangin ng isang miyembro ng oposisyon ang pagpasa ng panukalang pondo. Bakit daw ito minadali at nakalusot agad sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa loob lang ng isang gabi sa bisa ng certification mula sa Pangulo na itinuturing itong urgent bill? Madam Speaker, ano po ang basis ng emergency or calamity sa certification? Madam Speaker, hindi din naman there's already a certification coming from the Office of the President. I think ang the Chair na rules that the point of the Madam Speaker, gentleman, hindi pa ako tapos. Madam the Speaker, Honorable Madam Speaker, Manuel is out of order. Madam Speaker, question of Majority privilege. Pinatayan muna ng mikropono si Manuel para simulan na ang botohan sa panukalang pondo. Madam Speaker, with that, I vote no and I would like to explain my vote later. Pinatayin pa po ako ng mic, Madam Speaker. Nakakabastos naman sa mamamayan. I move to strike out the parliamentary statement of Congressman Raul. The word bastos is not allowed in this House. Lumusot sa Kamara ang panukalang pondo nang walang binago o inamyendahan dito. Pero may binuong maliit na komite na tatanggap ng mga individual amendments o panukalang pagbabago sa pondo mula sa mga kongresista hanggang September 29. Dito ay inaasahang mangyayari ang pangako ng liderato ng Kamara na realignment o yung paglipat ng Confidential and Intelligence Funds o CIF ng mga civilian agencies papunta sa security forces na nagbabantay sa West Philippine Sea. Damay rito ang CIF na 650 million pesos na hinihingi ng Office of the Vice President at DepEd. Kapag natapos na ang pagbabago ng Kamara sa panukalang pondo, sunod itong ipapasa sa Senado. Ang CIF ang kinokontra ng minorya sa Kamara lalo pat nagtapyas anila ng pondo para sa ayuda at iba pang social services. Samantalang uhaw na uhaw sa pondo ang mga ospital, eskwelahan at mga ahensyang mandato ng serbisyong panlipunan. Hitik na hitik ang mga siniswerteng ahensya na makakatanggap ng pinalobong confidential and intelligence funds na pinalobo pa patungo sa 10.14 billion. Sa panukalang 2024 budget, pinakamalaki ang pondo sa sektor ng edukasyon na higit 900 billion pesos. Sinundan ng DPWH, sektor ng kalusugan, DILG, Defense Department, DOTR, DSWD at sektor ng agrikultura. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.